Yang si Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, bobo para alam nyo. Yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro di puta! Ina mo! Gago! Isa pa ang Pangulo nating bobo! Marcos, bangag, adik, at baboy na Pangulo! Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, anghel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya. Malala na talaga ang korupsyon dito sa ating bansa para sa ating kaalaman. Sa sobrang lala ng nakawan at korupsyon sa ating bansa, kung napapanood niyo yung babae na nagrally dati sa Luneta, na nagtataas ng kamay, na kumanta na sabi niya, Marcos Duterte, walang pinag-iba. Kung napanood nyo yun, sa sobrang lala ng nakawan at korupsyon sa ating bansa, pati ang pambili niya ng tawas, nawala na. Kaya maitim na yung kilikili niya eh. Kasi kahit pambili niya ng tawas, ninakaw na. Naubos na ng mga kongresista. Ngayon, para sa kaalaman ng mga gagot gunggong na kongresista na nasa House of Representatives, ang taong bayan walang tiwala sa investigasyon ninyo. Paano kami maniniwala sa investigasyon ninyo? Paano mapapaniwala ang taong bayan na may patutunguhan, may mapupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot at kasama sa nakawan? Paano ka maniniwala sa tenggi-tenggi na investigasyon na yan? Bakit puro kayo Diskaya, overload na yung Diskaya? Kung Paris lang si Diskaya, siguro natsawa ng mga tao. Puro Diskaya eh. Bakit hindi may patawag yang saldi ko na mukhang burat? Pati yang si Martin Romualdez. Ba't di mapatawag? Saan na yung magaling na congressman na si Abante, na utak hipon, na naghalo ang tae pati utak, na hindi kayang paghiwalayin ang tama't mali? Ngayon, bumabagyo, bumabaha, kaya si Abante, dapat ngayon hindi na paabante. Eto na ang oras para lumangoy ka ng patras kaya ng hipon. Mga bugok itong nasa House of Representatives, mga bobo. Kung nanonood kayong mga congressman, kayong mga yawa kayo, mga gago, mga walang alam sa batas, mga bobo na congressman. Isa pa itong si Tito Soto. 1,000, isang lubog sa baha. Yan. Maputi na yung buhok niya, tumanda na sa Senado pero bugok pa rin ang tanga. Ngayon lang ako nakakita ng mga congressman at senador na mga bobo. Dati, maliit pa ako, nanonood ako ng hearing sa Senado. Panahon nila Senator Defensor, may Meriam Defensor, talagang tagisan ng talino. Ngayon, tagisan ng bobo. Isa pa ang Pangulo nating bobo. Marcos, bangag, adik, at baboy na Pangulo. Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, anghel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya. Tanggap na namin na bobo ka at adik ka, pero wag mo namang patunayan. Pedro yun! San Pedro! Ano siya? Si San Pedro? Tapos yung tatay niya si San Miguel? Ano kayo, San Miguel? Tignan niyo yung zona niya, sabi niya, 5,500 na ang natapos naming flood control project at mas marami pang natatapos. Mr. President, saan mo nilagay?
Binangga ng barko o pinambili mo ng shabu? Ngayon naman sabi niya, marami na ang lugar na ating pinatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Putang ina mo! Sa sobrang dami ng tubig mo, ang daming batang minamatay, ang daming batang binaha. Anong tingin mo sa Balintawak, irrigation? Anong tingin mo sa Quezon City at sa Manila? Irrigation, palayan? Pinatubigan mo kami, gago? Gunggong na Pangulo, si Bongbong Marcos! Ngayon, meron pang mas bobo sa kanya. Alam niyo kung sino? Si Claire Castro, di puta, di bobo, di hampas lupa, di gago! Sabi ni Claire Castro, busy ang ating Pangulo. Ang dami niyang ginagawa para umunlad ang inukumya. Bobo! Bobo si Claire Castro! Gago! Yan si Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, bobo para alam nyo. Yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro di puta! Ina mo! Gago! Masarap pala magbura ng politikong magtanakaw. Ang sarap sa pakiramdam, magbura ng mga bobo na kaupo. Baka sabihin nyo, si Kuya Park pala mura. Panay gago, panay gago. Eh, totoo naman mga gago kayo, mga bobo kayo, mga inayo pa kayo eh. Mas masakit pa yung nararamdaman namin kaysa sa mura. Yung lumulusong kami sa baha, hindi kami makatulog ng maayos. Yung mga kabataang walang makain, walang perang pampaharal ng school, yung mga magulang namin na nagtatrabaho sa loob ng 24 hours para may mapakain sa amin, para may pang-aral ang mga estudyante, mas masakit pa yan sa mura namin. Nasubukan niyo bang sumakay ng jeepney? Yung pag-alis mo ng bahay, press na press. Pagdating mo sa trabaho, para kang lumpiang sinuso sa mantika. Eh sila naka-aircon. Tapos meron pang sumusunod na pulis. Wang, 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 wang. Wang, wang, wang. Dati yung buhaya walang bodyguard. Ngayon buhaya may bodyguard na pulis. Akala ko ang buhaya dati nasa tubig lang. Ngayon nasa Maynila. Kongreso! Akala ko dati ang buhaya tao lang ang kinakagat. Ngayon pati pera kinakain na nila. Kaya yung mga bumibisita dito bukas, mag-ingat kayo, baka pati yung mga barya sa bulsa nyo kainin ng mga congressman. Tignan niyo yung barko. Palaging nasa dagat pero hindi lumulubog. Kasi kapitan lang ang meron sa loob ng barko. Walang congressman. Dito lumulubog tayo kasi ang daming congressman. Mga magnanakaw. Di ba? Sana yung mga gagaling nating congressman. Magaling lang ba kayo magnakaw? Kaya tandaan natin, sa mga susunod na taon, mga susunod na henerasyon, walang Marcos na dapat maupo. Kasi ang mga Marcos, magnanakaw. Magnanakaw yan sila. Wala na akong masabi. Naubos na naman ang boses ko. Pero bukas meron pa yun. Hanggat may buhaya, may boses ang taong bayan. Dumating ang pulis sa bahay namin sa Mindanao, 3 buwan sila. Yung lola ko, muntik ng may stroke. Ikaw ba naman dumating ang pulis 3 buwan? Puro armado. Ano ako? ISIS? 3 buwan na pulis pupunta. Pagdating nila, mag-aatid lang pala ng sapina. Ang bilis naman ng sapina ni Kuya Park. Yung isang vlogger naman na caption, headshot. Hinuli ka agad ng NBI, nakakulong, walang investigasyon. Yung isa naman na nagnanako ng isang sakong bigas, nakulong ka agad. Pero, yung bilyon, trilyon, ang ninakaw, hindi makulong-kulong. Hindi makulong-kulong ang mga buhaya na yan, putang ina. Kaya sana kung magkatotoo na magka-people power, ang mahuli nating congressman, putulin natin ang ulo. Litsunin natin. Kasi, mayroong unang people power.
Sumunod na naman, meron na namang naupo, magnanako na naman, nagka-people power na naman. Ngayon, neto na naman tayong magrarally na naman tayo. Hanggat walang lumalabas na mata ng congressman na magnanakaw, hindi matututo ang mga politikong mamumuno sa atin. Kaya pag tayo nanalo, yan, mga itlog ng mga congressman na magnanakaw, kukunin natin. Pati mga brick nyo, kunin namin sa amin yan. Yang si Jela Alonte, napakakapal ng mukha mong Jela Alonte, ang putang ina mo. Ang kapal ng mukha mag-post-post sa IG niya. Wala akong utang na loob sa mga Pilipino. Tapos sabi niya, fuck you ka rin gago. Yang pambili mo ng napkin, pambili mo ng pante, yang pang-aircon mo, pagkain mo, pera ng taong bayan. Hindi naman kayo farmer eh. Hindi naman kayo namamasada. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Mga batuhan kayong politiko kayo. Yung kinakaon nyo, pinapasahod sa inyo, pera ng taong bayan. Kaya si Kiko Barzaga ngayon, napilitan lumabas. Bakit? Isa siya sa pinakamaraming may binabayarang tax. Kasi siya ang may pinakamaraming pusa sa Pilipinas. Tama! Kada yung pusa niya, kumakain yung pusa niya, bibili siya ng pagkain ng pusa, may tax na naman yun. Kaya sa sobrang dami ng binabayarang tax, napilitan siyang lumabas. Dahil isa siya sa may pinakamarami at pinakamalaking binabayarang tax, si Congressman Kiko Barzaga, kasi sobrang dami ng pusa niya. Meow, meow. Aw, 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 aw. Di ba? Meow, 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 meow. Eh, yung may mga kalapate, may mga ibon, may mga pusa, manok, kahit ano, lumabas kayo! Magsama-sama tayo bukas! Pakitain nyo, dalhin nyo ng mga tain nyo! Mga diaper ng anak nyo, dalhin nyo! Dalhin natin! Magkaisa tayo! Kakamping ka man, Duterte ka man, Dilawang ka man, ano ka man, magkaisa tayo! Ikaw na Duterte supporter, anong pinaglalaban mo? Korupsyon! Ikaw na makadilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Ikaw na dilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Bakit hindi tayo magkaisa? Saka na tayo mag-wrestling pag napaalis natin ang pinakamalaking magnanakaw sa bansa natin, si Bongbong Marcos. Magkaisa muna tayo ngayon. Pagkatapos, mababa natin si BBM, saka tayo magrambulan ulit. Diba? Correct. Ngayon, meron tayong pinakamalaking hinaharap. Ano yun? Hindi si Duterte, Ayun. hindi si Rizal Tiveros, hindi si Leno Robredo, si Bongbong Marcos na magnanakaw. Kaya etong mga loyalista na nagpapakalat ng puta ko, pumunta ako sa police station, nagpapakulong ako, ayaw akong hulihin. Ano sa'yo? Wala akong pampiyansa. Number one, sabi ng pulis sa akin, bakit ka magpapakulong? Sabi ko, sir, diyan sa loob ng kulungan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo po problemahin ang pagkain mo. May pagkain na dun eh. Kaya ikulong mo ako. Tumakbo yung mga pulis. Ayaw akong kulungin. Pumunta pa ako ng krami. Sabi ko, sir, maubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadala ng subpina sa akin. Kasi yan ang gusto ko, makulong ako. Para hindi na ako magtrabaho. Di ba? Chill-chill ka lang sa loob, maghugas ng pinggan. Eh, pag nagkulungan ko, dyan talaga ako tatay sa krami. Kahit may siyar, hindi ako magsisiyar doon. Kada ito itapong ko sa mga... joke lang yan. So, bukas, magkaisa na tayo. Lumabas na tayo. Bingi ka man, bungi ka man, wala kang paa, wala kang kamay, wala kang boses, pumunta ka rito para magkaisa at ipakita natin sa mga nakupong politiko na yan na hindi tayo papasupil sa mga politiko. Magkaisa tayo, mananalo tayo sapagkat tayo ang anak ng bayan. Magtatagumpay tayo laban sa mga politikong magnanakaw. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan na fake news. TV Patrol na fake news. GMA na fake news. Yan ang nagpapakalat ang kasinungalingan. Paglabas ko ng krami, sabi ng TV Patrol sa akin, sir, anong masasabi mo na pinadalan ka ng subpina? Hindi ka ba nagulat? Sabi ko sa ABS-CBN, hindi ka ba nagulat? Sabi na, sir, bakit ako nagugulat? Sabi ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubpina. Kasi yung balita mo, fake news, putol-putol, gago! Okay,
Maraming salamat po, Kuya Park. Sana naintindihan at narinig ng ating mga kataas-taasan, hanginaing ng taong bayan, lalo na po ang mga ordinaryong Pilipino. Yung iba dyan na nanonood sa social media, lumabas na po kayo at makiisa sa gaganapin natin bukas at tayo ang tatapos sa korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tayo ang lalaban para sa ating hinangbayan. Ngayon po, bago tayo mag-candle lightning, natawagan ko ng pansin si Pastor Saldi Contrata from Fitugo, Quezon. No, mula siya sa Quezon, pumunta siya dito para makisa sa ating laban ngayong gabi. Magandang gabi po, Bansang Pilipinas, mga kababayang Pilipino. Narinig po natin yung mga hinaing at daing. Ang protesta po ay hindi masama sapagkat ito ay pagsasalita ng hindi pagsang-ayon. Ang panawagang ito, ang rallying ito, para magkaisa po tayo, kagaya ng ating mga napakinggan. Panahon na para manindigan kung ano yung tama at katotohanan. Hindi lang sa katangian ng iilan, kung ano ang kulay, kung ano ang pinaglalaban. Matuto tayong tumingin sa sarili nating kapakanan. Lahat tayo, anuman po yung ating kulay, anuman po yung ating paniniwala at reliyon, tayo pong lahat ay apektado. Naranasan po natin yung kalamidad, bagyo, lindol. Pero hindi pa yan ang malaking pinsala. Magising po tayo, Bansang Pilipinas, ang malaking dilubyo na nakakatakot. Hindi yung biguan, hindi yung Apo-Laki kaldera, ang napakalaking dilubyo na natalis ng hinaharap ng kaapwa-apuhan natin ay walang ibang korupsyon. Ako po ay naantig ang damdamin dahil wala pong mga kinatawan ng mga reliyon at simbahang nagsasalita. Sa panahon pong ito, nakita po natin yung sistema, yung gumagawa ng batas, binabaluktot ng batas. Yung namumuno, walang alam, hindi na maasahan, bulag sa katotohanan, bingi sa katarungan. At yung ating hukuman may pinipili lang. Tayo ngayon ay naiipit dahil sa kagustuhan lang ng iilan. Hindi na gobyerno ang umiiral kundi isang sindikatong legal. Ito po yung mga pinaglalaban ng ating mga kasama. Ako po ay tumatayo bilang katawan ng simbahan ayon sa katuruan ng Panginoong Hesus. Sinabi niya sa Mateo chapter 10 verse 27-28. Ang sinabi ko sa dilim, ipagsigawan ninyo sa liwanag, asya nga nangyayari. Walang bagay na maitatako. Kaya nga ito po, lahat ay lantad na, lahat ay hayak. Pero makikita natin, tila baga lalong pinagkakait ang katarungan. Kaya po ako'y umaapila sa lahat po ng ating mga kababayang Pilipino. Mag-isip po tayo ayon sa ating sarili, magkaroon tayo ng personal conviction, hindi po sa majority na opinion ng iba. Tingnan mo ngayon ang iyong sarili, ang iyong pamilya. Makikita mo yung bigat ng epekto na nangyayari sa ating bayan. Kaya nga, wala tayong magagawa. Kaya nga lahat ito ay pinahintulot. Yung karunungan ng tao walang magagawa. Yung lakas ng tao walang magagawa. Kaya nga pinakikita ng nangyayari sa kasalukuyan yung mga kalamidad, palatandaan ang hindi kayang gawin ng tao, kaya ng Diyos.
Kaya nga nakita ko, napansin ko po kanina, kapagtaan ko, prayer rally po ito. Kaya nga po ay kinunbik bilang kinatawan ng Diyos at tagapagsalita dahil nasusulat naman sa banal na kasulatan bilang babala. Ang sabi doon, kinakailangan na yung mga tao at pinuno hindi nagpapairal ng katarungan, makinig po kayo, darating po ang hatol ng Diyos. Dahil siya ang nagsabi, hindi siya nalulugod sa mga hindi nagpapairal ng katarungan. Yung mga lihim na daing ng maliliit na mamamayan na tinatapak-tapakan ng karapatan, umabot na po sa sukdulan. Darating po yung panahon at pagkakataon, hindi sa bilang, hindi sa dami. Kagaya nga na nasusulat sa banal na kasulatan, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Dalangin ko po tayong lahat na narito ngayon, alam ko po, nagbabaga po ang puot sa inyong dibdib, pero malaki po ang magagawa, hindi lang yung ating sigaw, kundi yung ating panalangin. Sabi po ng aklat ni Santiago, the prayer of the righteous is powerful and effective. Makapangyarihan, epektibo, garantisado, kaya nga hindi sa bilang, hindi sa dami. Kayang baliktarin ang kapangyarihan ng Diyos kahit ang kalikasan. Kaya sa lahat ng naaabot po ng broadcast ng live na ito, saan man kayo naroon, pansinin ninyo, pag-isipan ninyo, ang nakasalalay dito hindi na kung sinong leader o anong kulay. Ang nakasalalay dito ang ating karapakatan, kinabukasan ng inyong mga anak. Manindigan tayo sa katotohanan. Makita po natin na yung nangyayari sa ating gobyerno, sarswela. Hindi po natin makikita yung katotohanan. Yung COMELEC na dapat ay naglalagay o gumagabay para sa tama na pagpili ng mga tao, sila pa'y nangunguna sa kasinungalingan. At ito naman po ay inihula ng banal na kasulatan sa Mateo 24. Sa last days, magiging rampant ang deception. At ito yung panahon. Nalalambungan na po yung katotohanan ng pandaraya at tama po sinabi ni Captain Ray. Kung alin yung nagsasabi ng totoo, yun yung pinipigilan. Kaya nga panahon na para ngayon magising po tayo sa katotohanan. Tingnan mo ang sarili mong kapakanan, hindi yung iilang nakikinabang. Pansinin mo ang iyong sariling sambahayan na nahihirapan. Hindi mo nakikita ngayon pero aanihin mo. Panahon na para tayo manindigan. Kaya nga, liwanag po ang kailangan natin. Kaya pansinin po natin, hindi po ito sa bilang, pansinin po natin sa gitna ng dilim, may isa lamang ilaw, malayo na po ang naabot. Mahigit po tayo sa isa. Kung yung ilaw at katwiran ng bawat isa, yung katotohanan na dapat natin pinaglalaban, hindi na ito sa anumang paniniwala, kung anong partido, kung anong kulay. Ang dapat po nating paniwalaan, kinabukasan ng sarili nating sambahayan ang nakasalalay. Manindigan po tayo sa katotohanan dahil yung lahat ng narito na namumuno, wala po tayong maasahan. Ang banal na kasulatan nagsasabi pa rin, yung kalatalaga lang sa tanod bayan, ang ombudsman na dapat magbabantay, hindi maasahan. Ang banal na kasulatan nagsasabi, kung bulag ang aakay sa kapwa bulag, parehas silang mahuhulog sa hukay. Pansinin nyo, bansang Pilipinas, kung bulag ang aakay sa kapwa bulag, lalo tayong walang kinabukasan. Doon tayo masusadlak sa dusa at hirap. Panahon na para tayo manindigan. Mabago ang dapat mabago. Ang hindi natin kaya, paniwalaan natin, gagawin ng Diyos kung tayo nagkakaisa. Sabi ng banal na kasulatan, saan man may dalawa o tatlo na nagkakaisa sa paghingi, ibibigay. There is a power in agreement.
at tayo mahigit sa 2 at sa 3. Pakikinggan tayo ng Diyos, pakikinggan ng ating daing. At mayroon po sigurong kandila rito. Yan. Ang simbolo po ng kandila, unang-una, ito po ay paglaban sa dilim. Pangalawa, simbolo ng katotohanan. Pangatlo, simbolo ng paninindigan kung ano yung dapat liwanagan. Kung hawak po ninyo ang inyong kandila, sindihan po natin habang tayo mananalangin. Ang ating bansa na nangangapa sa dilim ay naghahanap ng liwanag. Ikaw at ako, tayong lahat, saan man na ikaw naroon, may malaki kang magagawa kung yung ilaw, yung paninindigan at katotohanan ay gagawin natin para mabago yung sistema na hindi kayang baguhin ng mga taong iniluklok din natin. Panahon na para ating panghawakan yung kapangyarihang meron tayo. Tayo ang sambayang Pilipinong nakapaghahari sa tulong ng dakilang lumika ayon sa ating konstitusyon. Panahon na para tayo manindigan. Ipinapaabot ko po saan man kayo naroon, saan man lugar, ano man ay reliyon, ano man ang inyong partido, anong kulay. Pansinin mo ang nangyayari ngayon. Lugmok na ang bansang Pilipinas. Mahabag ka na sa iyong sariling pamilya. Tama na yung pakisang patiya sa maling iyong pinaniniwalaan. Ngayon, magsisindi po tayo ng kandila, tayo mananalangin para mapagtagumpayan po natin ang gawa ng dilim. May kapangyarihan po ang liwanag na mayroon ka, ang liwanag na mayroon sa mga nanunood. Panahon na kahit wala po kayo rito bukas sa gagawing pagkilos. Manindigan po tayo, samahan po natin sila. Katulad ng sinabi ni Kapitan Ray, huwag din natin i-magnify yung kasinungalingan. Patayin na rin dapat natin. Putulin na natin, i-delete kung ay delete. Panahon na paring manindigan, lumabas ang katotohanan. At ang banal na kasulatan magsasabi, ang katotohanan ang magpapalaya. Huwag po tayo. Para tayong anime nun. Para tayong cartoons. Salba ang bansang Pilipinas. People Initiative. People Initiative. Pag-isipan nyo, tapos bukas, yung pinakamagandang suggestion, magpapa-imprenta tayo, tapos may premyo. Slogan. Okay, ha? Okay. Ha? May premyo. Okay, sir. Yung makakagawa ng maganda na tawag sa atin para hindi siya maging, may ano na ron eh. Huwag na yung gamitin natin, may premyo. Pag-isipan yung mabuti, ha? Mga vlogger natin, magagaling yan eh. At may tip ako sa inyo, gamitin nyo yung word na kayumanggi. Ha? Kaya ang kulay ng ating United People's Initiative, brown, kayumanggi. Bakit kayumanggi? Karamihan ng ating kababayan mahirap. Pag brown ang t-shirt mo, wala kang pambili, kahit nakahubad ka, brown rin, pinturahan mo yung balat mo. O di ba, parang brown rin yun. Kayumanggi. Yung pangalan natin, lagyan yun ng word na kayumanggi. Para alam natin tayo yun. So yan, may premyo tayo bukas ha. Ngayon, ulitin ko, para tayo manalo, mahirap gawin. Pero kung pagpipilitan natin, kung isi-share nyo ito, bukas na bukas, tapos na problema ng sambayan ng Pilipino. 2 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, 2 placard lang, tapos na ang boxing. Mahirap gawin. Pero, kung yung mga estudyante natin, mga Gen Z, kagaya ni Kuya Park, kagaya ni Ate Amor, kagaya ni Kiko Barsaga, na matapang, lumalaban, hantang mamatay, hantang makulong. Kung karamihan ng mga Gen Z, mga estudyante natin, karamihan, ganyan ang pananaw, marami rin ang estudyante. Milyon sila. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Simulan nyo na
na i-share yung mga video na yan doon sa mga website, FB page ng mga school and universities, colleges, alumni association. I-share nyo na yan. Sila ang pag-asa ng bayan. Kung ikaw naman is Kristiyano, kung ikaw is GIL, kung ikaw is Jesus Miracle Crusade member, kung ikaw ay INC member, kung ikaw ay kahit anong klase ng iyong religion, i-share mo na rin yan sa FB page nyo. Ito, kasi nananawagan na tayo na para matapos na ang laban, magkaisa na tayong lahat. I-share nyo. Yun ang mapayapang pamamaraan para manalo tayo. Walang iba. Dahil pag hindi natin ito ginawa, ang susunod na hakbang na mangyayari, isang madugong pamamaraan. Magandang gabi po sa ating lahat. Nice. Okay, maraming salamat po, Sir Ray. Ngayon naman, tulad ng binabanggit niya kanina, pakinggan natin ang boses ng mga Gen Z. Ngayon, mapapakinggan natin ang boses ni Kuya Park. Kuya Park, wala ba tayong mga kamay dyan? Ang batang patuloy na lumalaban kahit pinadalhan ng supina ay walang takot pa rin na makikipaglaban para sa bayan. Ay, ang hirap pag huli ang hawak ng microphone kasi iba na ang simoy ng hangin. Mabuhay si Captain Ray. Mabuhay tayong lahat. Kasi talagang iluwal ko muna to kasi parang maanghang.